Nako guys, ito pagkwentuhan na naman natin ang sinabi sa atin ng puting kabayo, ano? Ito guys, yan nakikita ninyo, di ba? Yan ay sa Davao City. Okay, ganito guys. Okay. Ang sabi ng ating puting kabayo, okay, marami raw na mga insurance company sa Davao City at sa ibang lugar sa Mindanao, ang medyo hindi sila tatanggap kapag ikaw ay nag-insured. Kasi sa insurance ngayon, di ba, pwede na yung tinatawag na act of gods, no? Ngayon, ang balita, sabi ng ating puting kabayo, dahil nung siya ay nagtanong sa kanyang kakilala na nag-i-insurance kung pwedeng niyang i-insured yung kanyang mga sasakyan bilang sa act of God, no? Kaso merong naka-address sa Davao City, tinanggihan na daw. So, ibig sabihin, maraming insurance company ngayon ang ayaw nang tatanggap ng act of God sa insurance sila. Bakit? Oo nga naman, malulugi sila. Pag ibang lugar pwede, pero pag ang address ng sasakyan mo ay sa Davao City, hindi nila tatanggapin. Ayaw na nilang magrehistro ng act of God. Bakit? Malulugi daw sila malamang. Bakit? Bakit malulugi? Kasi ine-expect na nila na ang Davao City from time to time ay babahain. Bakit nga naman? Isipin mo, ulan lang. Ulan lang ha? Ganyan na ang nangyari. Ayan dahil sa ulan lang, ang mga sasakyan sumasampa. Wala namang bagyo sa kanila. Ang bagyo ay nasa norte. Pero sa norte, walang ganito. Di ba? Walang ganito sa norte. Sa Davao City lang. Sa Davao City lang kayo makakakita pa na parang nangyari ng Undoy sa Maynila at sa Marikina, di ba? Na ang mga sasakyan ay nagsampahan. Yan, mga nagkaganito. Ito, Davao City, wala pang bagyo yan ha. Partida yan. Isipin nyo, wala pang bagyo, ulan pa lang. Paano pa kung bumagyo? Malamang-lamang yung mga bahay dyan, binunot na mismo pati pundasyon. Isipin mo, ulan pa lang, isinasampa na ang mga sasakyan, what the heck? Ulan pa lang yung mga ibang bahay na maliliit dyan, tinatangay na ng agos. Ulan pa lang yan ha, paano pa kung bagyo? Kaya may katwiran naman itong mga insurance company kung bakit ayaw na nilang tumanggap ng act of God. Diba? Sa mga insurance, no? Kasi pag act of God nga naman kasama dyan ang gayang. Katulad nito, baha, lindol, bagyo, diba? Yung mga natural calamities, diba? Bakit nga naman sila tatanggap? Alam naman nila pag Davao City, lugi sila. Alam nila pag may parating na bagyo, yari na naman. Alam nila na kapag may malakas na ulan, yari na naman sila. Diba? Mauubos ang negosyo. Kaya hindi natin masisisi kung magtanggihan ng mga insurance na mag-insure ng mga sasakyan na itong mga to pagdating sa act of God. Kasi nga naman, ubos ang negosyo. Ibang klase. Duterte, Paris. Sipin mo, umulan lang. What the heck? Umulan lang, sumampa na yung mga sasakyan. Walang bagyo. Ang bagyo nasa norte. Ano ba yan? Duterte pa rin. Tapos yung mayor pagdating, ang inuna, politika, hindi man lang dinalaw yung kanyang mga constituents, hindi man lang tinanong kung buhay pa o patay na. Ibang klase ang Davao City. Singapore. Saan ka naman nakakita ng umulan lang, wala namang bagyo, ganyan na sumampa. Sumampa mga sasakyan. Sa Maynila, hindi naman nangyayari yan. Oo, bumabaha sa Maynila pero hindi sumasampa sa sasakyan. At sa Maynila, hindi na bumabaha ng kasing taas ng bubong. Isipin mo, sa Davao City, ulan lang kasi taas ng bubong ang baha.
Ibang klase talaga. What the heck? Kaya yung mga insurance company, tama lang yung decision ninyo. Wala naman, lugi nga naman sila, kaya hindi masisisi. Hindi masisisi ang mga mga insurance company kung bakit ayaw nila tumanggap pag Davao City ng act of God. Kasi nga napansin nila, kada uulan laging baha. Pag umulan, baha ng hanggang bubong. Pag umambon, baha hanggang baywang. Kapag may hamog, baha hanggang tuhod. May level na ngayon ng ang pagbaha dyan. Kapag umulan, baha hanggang bubong Tandaan nyo Kapag umambon, baha hanggang baywang. At kapag nagkaroon ng hamog, baha hanggang tuhod. What the heck? Ibang klase ka talaga, Davao City. Pati yung mayor nyo, ibang klase. Tsaka si Inday Sayat, kita mo nasa galaan. Si Yutman tahimik. Walang imik. Baka daw mahanap sa kanya yung 51 billion. Yutman, labas na, hoy! Ano tahimik ka dyan? Congressman ka dyan, binaa yung area mo, Bakit ka tahimik lang? Baka daw hanapin pa sa kanya yung 51 billion. Mapupurnada. Sabi, takot na takot si Yutman. Di, maigi ng manahimik. Less talk, less mistake. Tama nga naman, less talk, less mistake. Baka daw mahanap sa kanya yung 51 billion. Mananahimik na lang siya. Ibang klase talaga itong mga Duterte ito. Ibang klase itong magkakapatid na may sayad Pati yung mga taga dyan sa Davao may sayad na rin. Kaya mga taga Davao City, wag na kayo magpa-restore ng sasakyan nyo na isasama nyo pa yung act of God Mabibigo lang kayo. I mean, wag na kayo magpapa-insure ng sasakyan Ang pwede nyo lang insure is yung TPL tsaka comprehensive. Pero pag sasamahan nyo lang act of God, wala na, hindi na. Hindi na yan tatanggapin kasi nga, ganyan lagi sa Davao, so takot na sila. Kaya sabi nung ating puting kabayo, what the heck? Napakaabot na lang sa ulo yung puting kabayo Ay, nako. 230 pa rin. Ewan ko ba? Yun lang nakakatuwa itong mga taga Davao City talaga sa mga bobon dito. Ay nako, sa mga bobon didilis dyan at mga may sayad ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Matili kayong bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Tatawa ako sa kabubuan ng mga taga Davao City. Di naman lahat, pero mga 60%. Bobo putik. Nadamay pati yung matitino. What the heck? Bye!